Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagyan nyo na kasama at kakwentuhan dito sa ating mga RTL Chicken posting, no, dito sa ating mga experience sa ating pag-aalaga ng mga RTL Chicken guys. No, ngayong gabing ito, ang pag-uusapan natin, magkano ba ang gastos sa 528 heads chicken na ating aalagaan sa ating mga backyards, no, sa ating mga likod bahay. Ayan, so pag-usapan natin magkano ang kita, magkano gastos, meron ba tayong kikitain, meron ba tayong tutubuin, meron ba tayong ganansya sa ating pagpapagod, no? So ang lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, maraming salamat. Welcome back dito sa ating panibagong video at maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Pasensya na kayo at medyo na busy tayo nitong mga nakaraang araw. Hindi agad tayo nakapag-upload ng ating mga dapat i-upload guys. So ngayong gabing ito ay nagbabalik tayo. Pag-uusapan natin is yung 528 heads. Last week, upload pinag-usapan natin yung 480 heads. Magkano ba ang ating kikitain dyan, no? So sa lahat ng mga tao, sa mga followers natin, sa lahat ng mga subscribers natin na gustong mag-upgrade ng kanilang mga farm, gustong magdagdag ng kanilang mga chicken, baka gusto nyo may puhunan na kayo o may kinikita na kayo doon sa mga nauna, gusto nyo dagdagan at gusto nyo na ganito karami ang inyong aalagaan kasi medyo kumikita na yung ating business, no guys. So maganda na palagi tayong nag-expand, nag-upgrade kasi mas malaki ang kikitain kung mas maraming mga manok yung aalagaan natin, no. So guys, wag na natin patagalin, pero kung kayo ay bago dito sa ating channel at sa ating Facebook page ay wag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel na sa ganon ay patuloy nyong masubaybayan ang ating mga ina-upload. Anyway, so ang ating kailangan sa ating pag-aalaga ng ating 528 heads, no? Kaya natin may mga putal ito guys kasi binabase natin ito sa dami ng cages na ating gagamitin sa ating pag-aalaga. Hindi kailangan ganito karami ang may mga putal yung inyong pag-aalaga, but dito binabase lang natin dun sa 48 heads capacity ng isang cages. Kung 11 heads yung inyong 11 na cages yung inyong aalagaan, ganito karaming manok yung inyong kailangang ipasok dun sa mga cages na yon. Anyway, so 528, tatlong bagay ang kailangan natin guys, no. So yung housing natin, kailangan natin yan, yung cages natin kailangan natin, at syempre yung ating mga manok na aalagaan. So yan, housing, magkano magagastos natin dyan guys? So lagi natin sinasabi 140 per bird ang ating computation dyan. So 528, nagkakahalaga yan ng 73,920 pesos, no? So ang ating cages, sabi ko palagi is makakakuha kayo ng mura, makakapag produce kayo ng mura kung pwede nyong gawin ito kasing DIY, no? So kung bibili ninyo ito, ang current market ng galvanized cages ay mga nasa around 8,500 ang isang cage, no? Yung 48 capacity. So 11 cages yung 528. So meron tayong 93,500 na gagastusin sa cages lamang. Like I said, pwedeng bumaba ito ng presyo kung inyong i-DIY yung mga cages, no? Kaya lang medyo matagal gawin yan, at the same time madali ding masira yung mga kahoy at kawayan. Binubukbok itong galvanized, at least kahit paano pang matagalan na ito. RTL na ating kailangang ipasok o yung ready to lay chicken na kailangan nating alagaan, 528. Ang current prices niyan ngayon sa market is nasa around 420 pesos. So
Ang total niyan is 221,760 para sa ating manok. So compute natin yung ating housing, yung ating cages at saka yung ating RTL. 73,920 plus 93,500 plus 221,760, yan ay nagkakahalaga ng 389,180 pesos. Medyo malaki din ang ating puhunan, ang ating investment. Yan yung initial investment natin. So lagi kong kinikwento sa inyo na yung first month ng ating mga manok, hindi pa tayo kikita dyan. Hindi pa tayo harvest ng ganong karaming itlog, no? So kailangan nating mag-allot ng budget para sa pagpapakain ng ating mga manok. First month yan. So 528 para sa ating mga initial na numbers. Kakain yan ang bawat isang manok ay kakain ng mga 110 grams approximately sa isang kainan, no? Sa isang araw. So yan ay 528 times 110 grams. Kakain ang lahat ng manok mo ng 58 kilograms 0.08 na feeds, no? Yan yung ating ipapakain sa kanila. Times natin sa 30 days yan. Syempre, 1 month nating papakainin ng dire-diretso na hindi pa tayo kikita. Ang kakainin ng lahat ng yan is 1,742.4 kilogram. So i-divide natin ngayon yan sa 50 kilogram per sako para malaman natin kung gaano karami yung sako na makakain ng ating mga manok sa isang buwan. Magkakaroon tayo ng 34.85 sacks ang isang buwan, no? Okay? So ngayon, dahil kailangan natin na i-times yan sa expenses dun sa ating kung magkano ang presyo ng isang sako, sa aming lugar ay 14,070 pesos ang feeds na ginagamit namin per sack. So nagkakahalaga yan ng 51,226.56 pesos, no? So yan ang ating initial investment o initial capital para sa ating pagpapakain ng ating mga manok. So hindi lang yan, meron tayong electric na babayaran, meron tayong vitamins na papainom sa ating mga manok, meron tayong mga trays na gagamitin, no? So ilagay na lang natin is approximately mga nasa around 1,000 ang bawat isa niyan. Electric 1,000, vitamins 1,000, trays mga 1,000. Baka susubra pa yung 1,000 mo sa isang buwan sa pagbili ng trays. But anyway, 3,000 plus 51,226.56, meron tayong 54,226 56 pesos, no? Yan ang ating gastos sa unang buwan ng ating pag-aalaga. Okay? So kailangan nating i-prepare yung 389,180 para sa ating initial capital investment. Tapos magdadagdag tayo ng 54,226 pesos, no? Yan ang ating expenses sa unang pagtatry natin ng pag-aalaga ng manok. Okay? So ngayon, i-times natin yung expenses natin sa 20 months para malaman natin kung magkano ang ating magagastos sa isang buong cycle, no? So isang buong cycle, 20 months yon. Okay? So pumapatak yung lahat ng expenses mo, yung buwan-buwan is 1,084,520. Yan yung iyong gasto sa feeds, sa electric, at saka sa vitamins and sa trays, no? So yan, at saka idadagdag mo yun dyan yung iyong initial capital investment. Pero mamaya natin yon i-compute. So ngayon, magkano ba ang posible natin kitain? May kikitain ba tayo dito sa ating pag-aalaga ng mga manok na to? So 528 heads natin, times natin sa 85% yan. 85% is yung ating expected average yield ng ating mga manok. So hoping tayo na 85% yung ating makukuha, which is basically very very easy na mag 85% sa loob, ang average sa loob ng 20 months na cycle, no? Okay? So yung ating 85% ng 528 is 448. May point pa yan pero hindi na natin sinama. 448 eggs per day ang ating makukolekta araw-araw, no? So times natin yan sa 30 days. Meron tayong 13,440 eggs na makukolekta sa loob ng isang buwan. Okay?
times natin yan sa pinakamababang presyo ng itlog ngayon sa market, no? 7 pesos, no? 7 pesos ang bawat isang itlog, average po yan. Merong mataas diyan, merong mga 10 pesos, 9 pesos, 8 pesos, depende yan sa presyo ng itlog ngayon sa market, no? 7 pesos na lang natin i-compute. So, yung 13,940 times 7, magkakaroon tayo ng total monthly gross income na 94,080 pesos, no? 94,080 pesos. Yan ang ating kikitain sa loob ng isang buwan sa ating mga itlog. I-times natin yan sa 20 months, which is yan yung cycle, na 94,080 pesos times 20, magkakaroon tayo ng total gross income na 1.8,081,600 pesos. Yan ang ating gross income sa ating isang cycle, no? 20 months lang ang cycle, guys. Ang mga manok na RTL tumatagal yan ng 24 months, more than 24 months. Kung tumagal lang ganon at nag-average pa rin kayo ng maganda at mataas pa rin ang production, ituloy-tuloy nyo lang hanggang sa yaan ay manghina na ng pangingitlog. Pero ilagay natin lang doon sa 20 months kasi yun yung average commercial na pangingitlog ng ating mga manok. Posible na mas mahaba ba dyan, no? So ating i-minus sa 1.8,081,600 ang ating total expenses sa 20 months. Yung ating 1,084,520. So magkakaroon tayo ng total gross profit na 797,080 pesos. Yan yung ating gross profit. Bakit natin sinabing gross profit? Kasi ima-minus pa natin dyan yung initial capital investment natin. So yung initial capital investment natin is 389,180 pesos. Pag minus natin yan sa 797.80 pesos, meron tayong net profit na 407,900 pesos. 400,000 pisong tumataginting ang inyong mga posibleng kitain sa loob ng 20 months. Guys, ilagay nyo man sa calculator at tingnan man ninyo kung magkano yung magiging interest ng inyong 389,000 sa bangko. Hindi yan kikita ng 400,000 sa loob lamang ng 2 taon o nung 20 months. Actually, wala pang 2 taon yan. Pero hindi lang dyan natatapos ang ating kita. Meron pa tayong kikitain na yung pagbibentahan natin ng ating mga manok pagka natapos na sila dun sa cycle nila. So ilagay na lang natin na mga namatayan tayo ng 10% na mortality. Magkakaroon tayo ng tira na 476 na mga manok times natin sa 120 pesos na prevailing prices ng CAL sa market. Meron tayong madadagdag na 57,120 doon sa ating mga manok, no? Doon sa ating kinita. Ngayon, i-plus natin yung 407,900, magkakaroon tayo ng 465,020 pesos na total net profit. Hindi pa kasama dyan ang pinagbentahin sa itlog. Hindi pa kasama dyan yung inyong bonus kung sakaling tumagal pa yung inyong production sa over 20 months. Hindi din kasama dyan yung pag-increase ng prices ng ating mga itlog sa ating market, no? Posible na ibenta natin ang itlog ng mga 8 pesos, 9 pesos sa ating mga sari-sariling paraan ng pagbenta. Okay? So guys, tingnan natin, ang ating pinuhunan is 389,180 plus yung 54,000 natin na 226 na idinagdag natin na pangbuwang-buwan nating gastos. Ang ating kinita is 465,020 pesos. Wag na natin isama yung 20 pesos, 465 na lang ang ating net profit. Meron tayong kinita na ganyang kaganda. So guys, kung sa tingin niyo ay meron kayong napulot sa video na to at sa tingin niyo ay makakatulong to sa mga kapwa natin Pilipino at OFW, i-share nyo na itong video na to at ibahagi sa lahat ng ating mga kaibigan, kakilala na mahilig sa pag-aalaga ng manok. Yun lang, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. Bye-bye!